Hello, loves! Welcome to my channel. This is your Tita La Cochera, Love Miss Rowan. If it's your first time to be on my channel, please watch my previous videos and subscribe. Thank you! So, hello, loves! Ito na naman ang ating bagong vlog. Samahan ninyo ako mag-drive pababa ng Baguio City using Cannon Road. Actually, itong video na to, na-record ko siya noong summertime. Kaya ayan, maliwalas ang panahon. Hindi siya umuulan. Very sunny. Kaya safe na dumaan dito sa Cannon Road. Usually kasi pag maulan at maraming bagyo na dumarating dito sa Pinas, automatic naka-close po ang Cannon Road kasi nga prone siya sa landslide. Dito sa part na to, yung Cannon View Deck, at dito rin usually yung mga checkpoint ng mga police. Grabe, noong panahon ng COVID pandemic, sobrang higpit. Talagang merong checkpoint dyan, i-check kung taga saan ka. Pero since new normal na, ayan, pwede nang dumaan freely. Pero kapag nag-close na naman ito dahil sa mga landslide, usually ang pwedeng dumaan is yung mga residents lang. Kaya may checkpoint ulit yan later on. So ayan, pababa tayo ng pababa. Maraming mga sharp curve dito sa Cannon Road. Pero kung i-compare ko siya sa Marcos Highway, mas okay dito sa Cannon. Plus, mas mabilis yung biyahe. Kasi walang mga truck. So, ayan. Drive lang tayo. Kapag hindi ako nakabili ng gulay doon sa Baguio Market, dyan ako bumibili ng mga gulay for pasalubong. Kasi medyo mas mura siya. Pero hindi lang yung store, marami pang iba. Ayan, makikita ninyo, sunod-sunod yung mga nagbebenta ng mga gulay fresh from Baguio City. Kaya may time ka pa para bumili ng pasalubong if in case pauwi ka sa iyong mga mahal sa buhay. Ito yung portion dito sa Cannon Road na medyo maluwag kasi parang two sides yung dito sa kanan. Kaya kung merong mabagal, pwede ka dyan mag-overtake. Pero syempre, overtake with precaution. Syempre, dapat laging safety ang ating iniisip. Hindi lang safety natin, syempre, safety rin ng mga nakakasalubong natin sa kalsada.
At eto na nga, malapit na tayo sa Lion's Head. Kung mapapansin niyo, may mga construction na ginagawa. Kaya medyo you have to slow down. Pero this time, nung dumaan ako, nakatanggal na yung mga harang. Ang maganda dito, dahil kasi nga malapit siya sa Lion's Head, gumawa sila ng parking area. Andyan sa kaliwa hindi ata masyadong kita sa video ko. Pero gumawa yung government ng additional parking area. Kasi nga ang nangyayari, kapag merong maraming mga turista na umaakyat at pababa ng Baguio, nagiging parking area yung kalsada. So, nagkukause ito ng traffic. Kaya, good job na merong additional parking area na ginawa para nga naman mabilis pa rin yung biyahe. At ayan, pababa na tayo. Ito yung medyo matalik na lugar dito sa Cannon Road. Kaya dahan-dahan, ang na-experience ko dati dito nung paakyat ako, merong isang kotse na dumudulas siya or nagre-reverse pababa. At ayan na nga, ang famous Lion's Head. Oops, medyo natakpan siya kanina yung logo ko na Love Miss Roan. Pero ayan, marami pa rin tao to think Saturday morning ito. Kaya marami pa rin talagang paakyat. At ayan, meron pa rin mga parking area dito sa side. At pababa na tayo ulit. No time for picture taking kasi nakailang beses naman na akong dumaan dyan sa Lion's Head. Marami akong picture with them. Dito sa area nito, prone to sa landslide. And then pag maulan, dyan sa bundok na yan, makikita nyo may waterfalls. Ayan, makikita nyo marami pang mga ongoing construction kasi nga laging nagla-landslide dyan. And ayan, may mga road widening na ginagawa. And one good thing ngayon sa Cannon Road, maganda siya kasi inayos nila yung kalsada. At ayan, marami pang mga ongoing construction. Sana nga tinatapos na nila ito during summertime kasi for sure pag maulan, ang hirap na uli mag-construct kasi nga daming landslide. Ito yung portion na may ongoing construction pa, kaya andyan pa yung mga backhoe. Ayan, kaya dapat medyo careful ka talaga, lalo pag gabi kasi masyado pa ring madilim, baka hindi mo makita yung mga ongoing construction. Kapag nakita niyo yung mga bundok na may mga net, ibig sabihin, yan yung mga landslide prone area. Ayokong tumatambay dyan kasi nga natatakot ako sa landslide. Kaya as much as possible, kailangan pag dumaan ka ng Cannon Road, mabilis kang makaakyat ng Baguio. Andito na tayo sa Barangay Camp 4. Dito yung isa kong office mate na katira dati. At unfortunately, dito yung nagkaroon ng fire incident noong January 1. May mga paputok na pumutok. Kaya ayun, nag-cause siya ng sunog.
Kaya ayan sa side, sa right, makikita nyo may mga bahay pa na hindi pa naayos. Yan yung naapektuhan nung fire nung January 1. Ito yung bagong bridge na ginawa. Tawag dito dati is Forever Bridge kasi ang tagal niya ring ginawa. Parang nadaanan ko ito during pandemic, dun pa sa ilalim, rough road. Kaya I'm so happy na naayos na rin siya. Finally, diba? Ito yung isang area na landslide prone area rin. At ang ginawa ng government is naglagay sila ng tunnel kagaya dun sa Marcos Highway. Pero parang kulang yung tunnel nila kasi kita pa rin yung isang area na may landslide. Ayan, two-way na siya, although hindi pa siya totally open. Kung makita nyo dito sa right, may mga barikada pa. Pag ganitong weekend, ginagawa nilang two-way itong tunnel. Pero usually kapag weekdays, merong mga construction na ongoing pa. Kaya one-way lang siya. Ito, palapit na tayo sa Cannon Road Tollgate. At ito yung bridge. Parang dito ata nag-shooting dati si Coco Martin doon sa Batang Quiapo. O diba? Tourist attraction talaga ang Baguio. At ayan, approaching na yung Cannon Tollgate. Before, 20 pesos yung tollgate. Ngayon, free. Kaya, dire-diretso at libre yung pagdaan natin dito. Pero sana nga lahat ng tollgate is free. Sa dami ba naman na nung tax na binabayad natin, di ba? Ayan, padaan na ulit tayo sa isa pang landslide prone area. Ito, dito ako medyo natatakot din dumaan kasi yun nga, ang daming landslide. I remember merong malakas na bagyo noon na nasira itong bridge na dadaanan natin. Kaya actually, yung dadaanan nating bridge is newly constructed na siya. Siguro kailangan kong makita yung mga previous video ko para ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya before. Ayan o. Ayoko din dito na i-stuck kapag traffic kasi na super landslide prone siya. At ito na yung bagong bridge. Wala na yung lumang bridge. Naranasan ko pa noon talagang nakakatakot dumaan as in. But that was years ago.
Bilangin niyo kung ilan yung bridge na ganito na dadaanan natin. Dito sa Campor area, yung pinakamaraming landslide prone area. Kaya nga may mga story noon kapag may mga taxi na naghahatid ng residents papunta dito sa may Camp 1, Camp 2, Camp 3. Talagang grabe yung panalangin nila. Kasi nga nakakatakot lalo na pag maulan, maraming mga landslide na nangyayari. Yun yung mga stories na narinig ko sa mga locals from Baguio. Kapag nakita nyo yung mga bundok na merong mga net or yung mga alambre na yan, yung mga bakal-bakal, ibig sabihin, prone area itong dinadaanan natin. Nilalagay nila yon para at least maiwasan yung pagkakaroon ng landslide. Para may sumasalo kumbaga dun sa mga bato-bato na bumababa. Dito naman yung area na may mga bilihan ng mga dried fish. Kaya kung gusto niyo pasalubong, pwede pa kayong bumili dyan ng mga dried fish.
Ito yung talaga namang cause ng traffic dito sa Cannon Road until now. Ito yung may road slip. Dahil sa sobrang tagal na hindi inayos, parang nauka siya ng husto. Kaya medyo nakakatakot din dumaan dito. Kapag pababa ka ng Baguio, ang dadaanan mo is yung makeshift na tulay. Ang allowed lang dumaan dito is parang mga 5 tons na sasakyan. Pero nakakatakot nga kasi may mga truck na dumadaan. Pero ang good news, naglagay na sila ng parang mga barikada ba yun sa taas para talagang hindi kakasya yung truck. Kumbaga mga private cars lang yung pwedeng dumaan. And then dun sa left side, kung makikita nyo yung merong rough road, dun naman ang daan ng mga paakyat ng Baguio. Grabe, nakakatakot dumaan doon lalo na pag maulan kasi sa sobrang dami ng maliliit na bato, may mga kotse na nahihirapan dumaan. Nag-i-slide sila. Kaya dapat kapag paakyat ka dyan ng Baguio, huwag ka masyadong didikit sa nauuna sa'yo kasi possible na mag-slip sila. Sana nga maayos na ito ng government kasi sobrang tagal na ganito yung itsura niya. Ilang years na rin. Kaya how I wish, please naman, gawin na natin ito, ating mahal na gobyerno, para naman mas maayos yung ating biyahe, mas safe sa lahat ng mga motorista. So, ayan, pagpababa, dito ka sa tulay, pero pag paakyat, dun ka sa kabila sa rough road. Kaya naman, nung pababa ako, meron akong nakasalubong na, actually, siya yung nasa unahan ng pila, paakyat. Isa siyang Tesla car, and kapag Tesla, syempre, mababa siya. Sigurado, yari yung kotse niya. Kaya naman, nagkukos siya ng traffic kasi for sure, hinihintay niya na maubos kaming pababa ng Baguio para dun siya dadaan sa tulay. So, I don't know kung anong nangyari, kung pinadaan ba itong Tesla white car na ito. Actually, twice ko nang naranasan na ma-traffic dito sa Cannon dahil dito sa area na to. As in, sobrang haba talaga ng traffic. Both sides, yung pababa at paakyat. Parang halos more than an hour akong na-traffic dito. Kaya please lang po, ating government, pakigawa naman na po yung daanan na yun. Please, please, please. Doon lang talaga yung area na ma-traffic. Kaya after that, basta malampasan mo yun. Sigurado, dire-diretso na yung biyahe mo. Basta wala lang yung mga mababagal na mga sasakyan.
Dito yung area ng Bridal Veil Falls. Pag maulan, sobrang ganda ng falls. Pwede ka dyan mag-stop over. Hindi siya kita now kasi super liit lang nung tubig. Parang kaguhit lang ata. Kapag maulan, dito yung area na may parang waterfalls din yung daanan. Kaya nakakatakot din kasi tignan mo naman, bato-bato. Kaya possible dun sa mga bumababang mga water, may kasamang maliliit na bato na pwedeng, alam mo na, makasira sa yung sasakyan. Alam ko yung friend ko or office mate ko, naranasan niya noon na grabe, sobrang muddy daw nung bumabagsak na tubig. Halos nakakatakot daw, pero syempre no choice na, malapit na silang makalabas ng Cannon Road, kaya dire-diretso lang talaga yung ginawa nila. And thank God, safe naman silang makalabas. May ongoing construction pa dyan. Kaya usually ang ginagawa ko is dumadaan na ako dito sa diversion road. Ang kagandahan dito sa diversion road, halos konti lang yung nakakaalam. Usually yung mga locals lang ng Baguio, tapos yung mga UB Express lang yung dumadaan dito. Ang maganda kasi dito, paglabas mo dito sa diversion road, andun ka na sa may season area, dun sa lagpas ng mahabang tulay. Tapos, wala pang traffic, kaya super bilis lang nung takbo. Kaya yan, tingnan nyo. Eto, kakaunti lang kaming dumadaan dito sa diversion road. Maya-maya makikita nyo kung gaano kaganda yung daanan. As in, super smooth, bagong sementado, at yon, walang traffic kasi kakaunti lang yung dumadaan. Kaya kung ako sa inyo, if you're going to Baguio, or papunta kayo ng Baguio, or paakyat, pababa, at dadaan kayo ng Cannon, try nyo itong daanan, itong diversion road. Mas mabilis siya kasi nga hindi ka matcha-traffic dun sa ongoing construction.
I'm not sure nga kung tapos na ba yun or hindi. Ayan, malapit na tayo. Ito yung may mga residents, and then malapit na tayo dun sa super maayos na daanan. Parang mga quarry area ata yung nandoon. Ayan, kung gusto nyo lang naman i-try, ito yung diversion road. O diba, ang ganda nung diversion road na ito. Sementado siya, maayos yung daanan, and konti lang yung dumadaan. Kaya naman, ang bilis lang, nandun ka na agad sa may season area. Ayan, malapit na tayo dun sa mahabang tulay from Season. Ayan siya, oh, kung nakikita ninyo. Yan yung Season Bridge. And then, pagpaakyat ng konti, lalabas na tayo doon sa main road. Kapag dadaan ka ng SCTEX or TPLEX, ang pasok mo na is dun sa Season, hindi na dun sa Rosario. Malapit lang rin yung Season exit ng TPLEX. Kaya dito ko na rin gusto dumaan kasi mas malapit, less traffic. Parang ano lang 1 or 2 kilometers away lang siya. Hindi naman siya super mabagal kasi nga halos lahat ng mga
mga biyahero is dumadaan na doon sa Rosario exit. Usually ang dumadaan dito is yung mga big trucks na papuntang Pangasinan lang, or yung mga provincial bus na nagbabayan-bayan. At ayan, 500 meters away from Season entrance or Season exit, papunta sa TP-Lex. At eto na guys, ang ating papasok dito sa TP-Lex. Ito yung Season exit nila. Kaunti lang din po yung dumadaan. Kaya mabilis lang talaga. Kasi nga, kaunti pa lang talaga yung nakakaalam ng diversion road. Kaya lahat sila via Rosario ang pasok. Kunti lang kaming mga pumapasok dito sa Season. At ayan, let's go, go, go! Hello, TP-Lex! Kaya dire-diretso na ang ating biyahe. Pero syempre, ingat-ingat pa rin kahit saan. Dapat lagi tayong maingat sa ating pag-drive.
At hanggang dito na lang ang ating vlog. Sa next na vlog na lang yung daan naman ng TP-Lex SFX. I hope you enjoyed this video. Thank you for watching, loves. And please don't forget to subscribe on my channel. Thank you.